Hi, good afternoon guys. Medyo maaga tayo today. Medyo nasasanay na siguro ako dito sa StreamYard. Mic test ulit tayo. Naririnig niyo ba ako guys? Sa mga manonood ng replay, i-forward nyo lang siguro mga 5 minutes para bago mag-start. Naghihintay lang tayo ng mga live viewers. Okay, sa mga nanonood ng replay, forward nyo lang guys. Oo nga pala, itong mga video ko, in-upload ko rin siya sa YouTube. Kung sakaling gusto niya manood sa YouTube. Okay, wait lang tayo ng mga viewers. Sa mga nanonood ng replay, forward nyo lang guys. Okay, Tita Terry is here. Hi Tita. Ngayon lang yata kayo nakanood. Okay, sa mga hindi pa nakasali sa aking group, join kayo sa FB group ko, Be a Hardinera. Guide to Urban Gardening and Plastic to Planter Movement. Join kayo dyan to update your plants and mag-join sa community, manghingi ng tips, hingi ng tulong. Okay, sa mga nanonood ng replay, forward nyo na lang. Hi Patoys, good afternoon. Start tayo later ng discussion muna, then hands-on. What's your YouTube channel? Sabi ni Miss Christine. Search nyo Bea Hardinera. Kaka-upload ko lang sa kanya kagabi. Hindi ko sure kung andun na siya. Pwede sana sabay yung stream eh. Kaso kailangan paid yung StreamYard. Eh, naka-free lang ako. Okay, sa mga gusto sumabay, ready nyo na inyong mga microgreen seeds like this. Nakikita nyo sa inyong mga screen. Ready nyo yan. Pwede rin chia seeds. Chia. Okay. Ready na rin ang inyong mga lalagyan. Kahit anong lalagyan. Take out boxes, yan, plastic, and tissue. Pwede nyo naman yung tissue and water sprayer. So mga gusto sumabay today, let's go. Okay, start tayo maya-maya. Pag may mga viewers na tayo, tsaka yung iba nating hinihintay. Hi, Spady Mardy. Good afternoon. Kumusta naman kayo sa inyong mga bahay? Kumusta ang inyong mga tanim? Buhay pa ba sila? Okay, start tayo in 5 minutes. First, discussion muna tayo, then hands-on. Update ko lang kayo sa ating live this week. Sa Wednesday, meron akong
live guesting sa Mama Academy PH. Check nyo sila sa Facebook page nila, Mama Academy. Ang topic na i-discuss ko ay DIY home composting para hindi na tayo bibili ng ating mga pataba sa lupa. And sa Thursday, meron akong guest. Isa siyang Bokashi advocate. Si Kuya Pex. Thursday, 4:30 p.m. Sa Wednesday, 3 p.m. Home composting. Do it yourself. Gawa tayo ng home composting bin and pwede rin compost pit. Okay, in 4 minutes, we'll start. Nag-ready pala ako ngayon ng alfalfa sprouts, radish, tsaka broccoli. Sa mga nagtatanong kung saan ito nabibili, check nyo ang Ramgo seeds. Ramgo, here. Ramgo. Nag-deliver sila ngayon, ngayong ECQ. Pero ito, nabili ko to sa Ace. Bago mag-lockdown kasi mahilig ako mag-hoard. Pag nadadaan ako sa Ace, bili ako ng seeds. Itong radish nasa 129.75, 50 grams. Itong alfalfa 139.75. Ilang grams ba to? 100 grams. Madami na to actually. Itong broccoli 129.75, 50 grams. Shout out sa Ramgo. Kahit binili ko tong mga seeds ko. Galing. Pwede talaga pang bahay. Okay? Pag wala naman kayo niyan, you can use chia seeds. First time ko to gagawin. Nakikita ko lang kasi sa internet. Gusto ko siya itry. Chia seeds. Pwede rin actually mustasa. Natry ko na to dati kasi nagma-microgreens ako dati. Mga 2 years ago. Yan. Okay, starting in 2 minutes. Hintay lang tayo sa ating mga viewers. Sa mga nanonood ng replay, don't hesitate to forward. Okay, 1 minute guys. Discussion muna tayo, then let's go sa hands-on. After ng hands-on natin, dito tayo mag-Q&A para tuloy-tuloy ang ating discussion. Para rin sa mga nanonood ng replay, hindi sila maguluhan sa atin. Okay? Okay, let's start. So today, episode 3 na ng ating Gardening for Dummies live sessions sa Bea Jardinera or BA Jardinera. Okay, topics to be discussed. Hands-on sa Let's Sow Microgreens or Let's Grow Microgreens. Okay, discussion muna tayo guys. Okay, ready? Topics to be discussed. Sowing microgreens and growing microgreens. Sa mga gusto sumabay, prepare your tray,
Tupperware, used nude tray, tissue, sprayer, sprouting seeds, or chia seeds. After that, dun na tayo sa gardening Q&A. Okay? Let's start. Ano nga ba ang microgreens? Sa mga nagtatanong at hindi familiar, ang microgreens, also known as vegetable confetti, microgreens are sometimes confused with sprouts. Okay, ito ang mga germinated seeds na kinakain ng roots, seeds, tsaka shoot. Ito, ang microgreens ay may iba-ibang variety rin yan. So, ito ay mga immature greens harvested with scissors for less than a month of germination. When the plants are 2 inches tall, the stem, cotyledons or seed leaves or tinatawag ko minsang sprouting leaves, and the first set of true leaves are all edible. Okay, yan ang microgreens. Parang mga seedlings siyang maliliit. Hindi mo tutuloy na palakihin. Yan ang microgreens. So, ang microgreens ay mataas din ang nutrient content. Kasi parang, di ba, pagka-sprout niya sa seeds, hindi mo na kailangan palakihin. So, sobrang pack yung nutrients niya. Para siyang mga baby veggies. Okay, ano-ano ang variety ang pwede sa microgreens? First, Mizuna. Ito ang Japanese mustard. Medyo mahirap maghanap nito. Green Shinkang Pechay, Tatsoy, mustard, pak choy, radish, broccoli, wheat piras, alfalfa, chia seeds, kale, peas, and sunflower. Nakatikim na ako ng sunflower microgreens dati. Medyo matamis siya. Okay, ito nga pala yung mga natry ko dati. Ito ay alfalfa. Ginamit ko ay cheesecloth. Okay naman siya. Mas preferred ko actually ang cheesecloth kesa sa soil or sa coco peat. Kasi parang ang linis niya eh. Pag tinanggal mo yung cheesecloth sa ilalim, kasama lang lahat ng mga sprouts mo, ng microgreens mo. Tapos pwede mo na hilahin doon kasama yung roots. Tapos tanggalin mo lang yung mga seed shells. Yan. Yan lang siya kasimple. Yan nga pala ay alfalfa. So, ang alfalfa ay ginagamit ko minsan sa salad, sa sandwich. Masarap siya sa sandwich, kahit sobrang simpleng sandwich lang. So, ayan, nakita nyo sa screen, hinila ko na siya sa cheesecloth. So, today, gagamit din tayong cheesecloth, tsaka gusto ko rin itry yung tissue para mas available sa inyong mga bahay. Okay? Alfalfa sprouts. Ang alfalfa sprouts ay one of the most significant dietary sources of phytoestrogens, which are beneficial compounds in plant foods that can help your risk of heart disease, cancer, and osteoporosis. Yan, may calcium, vitamin K, and vitamin C din siya. O, diba? Alfalfa, kung kumakain kayo sa Yellow Cab, yung pizza na Dear Darla, yan yung niro-roll nyo sa pizza, alfalfa sprouts. Okay, paano simulan ang microgreens? Start with a warm, sunny windowsill. Social, no? Windowsill. Ito, bintana. Okay, and a small, clean container. Plastic take-out dishes and disposable pie plates work well. As do clear fruits and salad boxes. Then prepare to plant. Microgreens need about 4 hours daily of direct sunlight to thrive. Okay, kailan ang harvest? Kadalasan ang harvest nito is, minsan ako 7 days na-harvest ko na eh. Pero depende sa taas ng inyong microgreens. Sabi dito, 2 to 3 weeks daw. Depende yan sa araw na available sa inyo. Basta pag may set na ng true leaves, it's a sign of readiness. Grab your scissors and snip the greens just above the soil line. So today, di tayo gagamit ng soil. Ano lang tayo, tissue and cheesecloth. To serve, wash the microgreens with water and dry with paper towels or salad spinner. Harvest and serve them immediately for the freshest flavor.
Okay, mamaya di-discuss natin yung flavor ng bawat microgreens na available dito. Okay, mamaya tayo mag-Q&A. Hands-on na tayo, tapos na tayo sa mixing discussion. Yan. Hi guys! Start na tayo ng hands-on. Okay, attendance check muna tayo. Si Spady Mardy at si Brandy Ramos. Laging active sa aking live sessions. Salamat guys! Okay, start na tayo ng hands-on. So, ulitin ko lang, meron akong 5 seeds dito. First, broccoli sprouts from Ramgo Seeds. Okay, may humabol si Angelica, lagi ring, masigasig na supporter ng aking mga live. Hi, Miss Rosario. Good afternoon. Attendance check. Okay, broccoli sprouts. Alfalfa sprouts. Lahat to Ramgo. Itong 3. Radish. Ito, matatangkad to siguro mga 3 inches. May attendance pala. Hi, Kendrick. Good afternoon. Attendance check. Okay? Chia seeds. So, may naisip akong tawag sa inyo sa mga masigasig ng supporter nito. Naisip ko, pwede ko kayo tawaging advocates. Kasi lahat tayo advocates ng urban gardening. Okay, meron din ako ditong mustard. Hi, Albi. Good afternoon. Stasa. Hi, Alice. Stasa. Okay? Tapos na tayo sa attendance check. Okay, mga materials na kailangan, yung seeds, tsaka water sprayer, tissue, and mga lalagyan. Meron din akong cheesecloth dito. Lalagyan natin ito. Shoutout nga pala kay Kusina. Ito yung lalagyan mo ng makina nakaraan. Sinave ko siya. Okay? Meron din dito meat tray. Meat tray. Sure nyo lang nalinisin siya at i-disinfect. Okay din yan. Okay, start na tayo. Start muna tayo sa ating cheesecloth. Pinakamadali. Excited na daw si Kyrie makita yung chia. Sige. Ako din excited na ako kasi hindi ko pa siya na-try. Okay, start muna tayo sa cheesecloth. Okay. So, ilagay nyo lang siya sa lalagyan nyo ng maayos. Yung sakto yung size niya. Tupi-tupi nyo lang. Ayan. Tapos first, i-moist muna natin ng water. Sabi ni Rosario, I have lots of pea trays which I always save. Yes. Save natin ang ating mga trays kasi magpa-pile up lang yan sa ating mga landfills. It's reuse. Okay? Okay. Sprayan nyo muna yung cheesecloth. Kung cheesecloth ang ginagamit nyo or gagamitin nyo ng water hanggang naging damp. Damp siya. Okay, next. Siguro dito try natin yung chia seeds. Kasi hindi ko pa siya na-try itanim sa cheesecloth. Yung ibang varieties na try ko na yan. So, sprinkle lang natin. Ang dami. Dapat hindi ganun ka-overcrowded. Hiwa-hiwalay. Tama lang may social distancing sila ng konti.
Kasi mahirap to i-harvest pag masyado silang magkakadikit. Yan, sprinkle nyo lang, tapos paghiwa-hiwalayin nyo ng konti. Dapat medyo scattered sila. Ang galit na sabi ni Pato is, Bea Bukits Hardinera. Pwede rin. Isip tayo ng tawag sa inyo para mas personal naman. Kahit nasa internet lang tayo nagkakausap-usap. Ayan. Okay na siguro to kasi pag overcrowded, baka magdikit-dikit sila, tapos ang hirap na i-harvest. Yan. Okay, takpan na natin to. Actually, itong chia seeds ko, 3 taon na yata ito sa akin. Hindi ako mahilig. Gusto ko lang itry. Okay, yan na siya. Sprayan na natin. Keep moist lang lagi. Pag nagsiseedlings kayo, don't forget. Kasi pag natuyo yan, wala, hindi na siya may sprout. Spray. Okay. So, after nyan, kailangan natakpan nyo siya. Kasi kailangan niya na muna ng dilim para mag-germinate, mag-sprout. So, itago nyo to sa cabinet or kung saan man hindi ganun kainit. Yan. Tapos takpan nyo siya. Takpan nyo lang ganyan. Tapos tago nyo sa cabinet or sa kitchen. Pero syempre, wag nyo kalimutan. Yung kalimutan nito, matutuyo to. Yan. So, yan. Tabi nyo lang. Siyempre, gamitin muna natin tong for demo. Ito, mamaya itatabi ko na siya. Okay, next. Gamit naman tayo ng tissue. Sabi ni Kendrick, magkaiba daw ba yung broccoli sprouts sa normal na broccoli seeds? I think parehas lang sila. Yan. So, syempre, tupi na naman natin ng sakto dito sa ating lalagyan. First time ko to gagawin. Gamit ay tissue paper. Dapat sakto nyo siya sa kanyang tray. Okay. Hi Frizzle, good afternoon. Buti nakaabot ka sa akin live. Okay, sprayan nyo ulit. Siyempre, don't forget to keep it moist. Moist na siya. Tissue lang to. So, dito siguro gamitin natin ay broccoli. Broccoli sprout. Ay, pwede pa kaya ito. Try natin. Spread nyo lang yung broccoli sprouts natin. Siyempre, dapat scattered siya. Hindi pwede ganun kadami. Mahirapan tayo. Tsaka, prone siya sa molds pag sobrang magkakadikit. Yan ang broccoli sprouts. Don't forget to spray water. Same procedure, takpan nyo lang din. Takpan nyo lang. Then, itago sa malamig na lugar or hindi masyadong naiinitan kasi summer ngayon. Sabi ni Tita Ter. Sa gusto ng chia seeds, meron siyang for sale. Check and post ko later. Sige tita, ko yan. Share ko sa page natin. Okay, yun lang. Next. Dito na naman tayo sa radish.
So, same lang kasi isa lang yung aking cheesecloth. So, mga tissue na to. Tissue. Sakto nyo lang sa tray. Hindi tayo gagamit ng soil today. Pahinga muna tayo sa soil. Okay, spray water. And then, alfalfa sprouts naman. Alfalfa sprouts. Sa mga hindi familiar dito, masarap siya. Nabibili mo to sa grocery, 80 pesos per pack. Ano na siya, sprouted na. Pero mas maganda bumili ka na lang ng seeds kasi madali lang siya. Dami yung. Dami laman. Okay, sprinkle lang natin. Scatter dapat kasi hindi siya pwede magkahadikit. Okay, pwede na yan. Don't forget, spray water, keep it moist. The same procedure, towel, takip, tago. Hindi naman itago, kahit sa kitchen lang, pwede na to, basta hindi masyadong naarawan. Pag nag-sprout na siya, doon nyo pa lang siya pwede paarawan. Pero, syempre sa silong lang, hindi pwede sa araw na araw talaga. Init ngayon eh. Yan. Sabi natin. Next. Radish. Sabi ni Spady Mardy. Okay lang din po ba gumamit ng old clothes para maging alternative sa cheesecloth or mas better po ang tissue? Mas better ang tissue. Kasi mas, I think, hindi ganun kadikit-dikit yung fiber. Saka medyo natutunaw siya, so mas okay ang tissue kaysa sa old clothes. Ang damit kasi masyadong dikit-dikit yung fiber eh, so baka hindi dumikit yung roots dun. Okay? Radish flyware. Same procedure. Tissue. Sakto dapat sa inyong lalagyan. Sakto nyo lang. Sabi ni Tita Ter, nag-sprouting ako dati, pero sa tingin ko soil gamit, kaya madalas palpak. Yes, Tita. Try ko din yan. Palpak siya. Okay, radish. Sa mga gusto ng seeds na to, chia seeds, meron si Tita Terry. PM nyo lang siya. Ramgo seeds para sa ibang sprouting seeds, PM nyo sila. Nagde-deliver sila today, ngayong ECQ. Ito, hiwa-hiwalay natin kasi malalaki to eh. Itong radish, na-try ko na siya. Tumataas siya ng ganyan. Siguro mga 3 to 4 inches. Medyo matangkad siya. Okay? Kasi yung lasa nito, medyo parang wasabi. Wasabi yung lasa. Okay? Then, spray water, as usual. Don't forget. Ito, mabilis to mag-sprout. Siguro kinabukasan, meron na tong sprout. Update ko kayo. Okay, so natapos na natin ang ating mga seeds. Ano pa bang hindi na? Alfalfa. Oh, yung 4, okay na. So, yung chia seeds, naka-cheesecloth siya. Gawan din natin siya ng tissue lang para makapag-compare tayo. So, itong session natin, para na rin siya experiment. Sabay-sabay tayo mag-experiment. Okay, same procedure lang sa ating tissue.
Moist dapat. Damp. Then, chia seeds. Same procedure, scatter nyo lang. Di pwedeng masyadong dikit-dikit at overcrowded. Mas prone siya sa molds. Itong ginagawa natin, i-update ko sa mga susunod na araw. Okay, spray. Ayan. So, nakatapos tayo ng 5 na trays. Ayan. Start na naman ng ating experiment. So, yan. Pwede nyo siguro takpan na lang ng tissue para madilim siya. Kung wala kayong ganun kadaming towels. Kasi ako wala masyadong ganun kadaming towels. Tissue na lang. Yan. Takpan natin. Yan. Tago nyo muna sila sa madilim na part. Sa cabinet or sa kitchen. Basta hindi naaarawan. Yan. Sabi ni Miss Leonora, kailangan ba mag-spray ng water everyday or once lang hanggang? Kailangan po everyday. Once the tissue is dry, don't forget to spray water. Keep it moist. Spray natin water ulit para sure. Yung gastos ko sa tissue. Ano ko na lang to. Compost ko after. Hindi ko siya. So, takpan nyo lang siya kasi kailangan muna nyo mag-germinate. Germinate nyo muna siya. Okay, mag-Q&A na tayo in 5 minutes pagkatapos ko i-prepare to. Okay, so ito na sila. Nakatakip lahat. Nagpatong-patong ko na lang para isang pwesto lang sila lahat. Kanya lang ang hangin dito. Yan. So, itatabi ko na to sa kusina later sa cabinet. Yan, tabi mo na siya. Okay. So, Q&A, let's go. Feel free to drop in your questions, guys. Q&A. So, sa mga susunod na araw, i-update ko kayo pag may nag-sprout na sa ating mga microgreens. Yan naman ang ating laging ginagawa. Update tayo. Tulad nung ginawa natin last time, yung nagpa-sprout tayo ng seed sa iba-ibang growing medium. Okay, first question sa ating Q&A portion. Sabi ni Kendrick, anong pwede itanim sa Yakult or Coke Swakto size bottles? Ang liit niyang Coke Swakto na yan. Parang 3 lunok mo lang, ubos na eh. Siguro, wala ka actually pwede itanim kasi sobrang liit niya. Kahit leafy greens, hindi magta-thrive dyan. Pwede mo siyang gawing seedling na lalagyan. Pang seedlings lang. Kunwari, maliit pa yung seedling mo, tapos nagka-true leaves na. Tapos ayaw mo na siya ilagay doon sa tray niya, kaya overcrowded na siya. So,
ilagay mo dun sa Yakult or sa Coke. Swakto na yan. Lagay mo siya dun. Hanggang lumaki. Pag medyo malaki na siya, lipat mo na sa mas malaking pot. Okay, next question. Gaano po katagal mag-decompose ang gagawing compost if walang bokashi at di pa po nakaka-order? Okay, kadalasan ng bokashi, ang home composting, umaabot niya ng 2 weeks, pinakamabilis, pag active ang iyong composter. At tumatagal ng halos 3 months. So, kung gusto mong mapabilis ang iyong composting, mag-add ka ng maraming greens. Greens ang parang active compost ingredient. Ano ba ang mga greens? Yun yung mga kitchen waste, yung mga piling, yung pinaghiwaan mo ng panggisa or gulay, prutas. Yan, dagdagan mo ng ganun para bumilis yung kanyang decomposting. Decompose agad. So, talagang pinakamabilis ay bokashi. So, sa Thursday, nag-invite ako ng guest ng isang bokashi advocate. Ayun, di-discuss natin yan sa Thursday. Sa Wednesday naman, meron akong guesting sa Mama Academy sa paggawa ng DIY home compost bin. Kaya, compost pit. Yan. Sa Wednesday, 3 p.m. Tune in kayo dun. Okay, thank you, Renz. Lady Mardy, sa iyong question. Okay, Q&A lang tayo, guys. So, dun sa huli nating experiment, nagulat ako na maganda pala ang pure vermicast. Kalain mo yun. Hindi ko yun ginagawa eh. Akala ko kasi sobrang tapang. Yun pala, mas okay talaga siya. Umorder pala ako ng vermicomposting na kit. Sana dumating bukas. Thanks, Tita Terry. Salamat sa panonood. Sabi ni Kendrick, dami daw niya nakukolekt ng swakto bottles. Ang liliit niya. Gawin mo na lang seedling, nalagyan ng mga seedlings. Okay, salamat sa mga nanood today sa ating microgreens hands-on. Sa mga susunod na araw, update ko kayo. Kamusta ang ating mga sprouts. Okay, 5 minutes mag-offline na tayo. So, be sure na kung may questions kayo, just drop in sa comment box. Salamat sa mga nanood today. So, Thursday, susunod nating episode, bokashi naman. Bokashi ang ating topic. Okay, tanong ni Miss Rosario. Where did you order your vermikit? Would you know where I could buy worms online and delivers for vermicomposting? Nag-check lang ako sa Facebook Marketplace. Check po kayo dun. Search nyo vermicomposting or African night crawlers. Kay Miss Hazel Santa Maria yung Facebook na na-orderan ko. Taga Valenzuela sila. Ako taga Las Piñas. So, ang mahal ng delivery fee ng Lalamove. Kaya, humanap ako ng kasabay. Hanap ako ng kasabay sa area namin. So, 4 na kami. Kasi 4 daw yung kailangan apat daw yung pwedeng dalhin ng Lalamove eh.
So, 4 na kits, di-divide mo yun sa, 500 yung delivery fee, di-divide by 4. Mas mura yung shipping kaysa ako lang yung umorder. Okay, check nyo po sa Facebook Marketplace. Madami yan. Okay, tanong ni Spady Mardy. Pwede po ba gamitin ang 1 liter sa kamatis po? And ilang pwede if vertical po ang pagkakakat ng bottle? Okay. Hindi siya pwede sa 1 liter. Liit nun. Ang kamatis nga is 5 gallons dapat eh. 5 gallons na lalagyan. Kasi hindi siya magta-thrive to bear fruits and flowers. Sayang lang ang effort. So, lagay mo na siya sa mas malaking lalagyan. Na-discuss natin dati, ang 1 liter ay para lang sa leafy greens. Okay. Sunod na question, ilan po pwede if vertical po ang pagkakat ng bottle? Yun, leafy greens lang. Leafy greens, pechay, mustasa, lettuce. Ganyan lang muna. Hindi siya pwede sa bearing. Fruit bearing. Okay? Okay. Sabi ni Ami, will order vermicit. Sino po sasabay? Ubus na slot kila Bea. Ayun, sabi nga pala ni Miss Hazel, yung kausap ko taga Valenzuela, 5 na lang daw ang hits nila. So, sayang, di kayo umabot. Sana nga di pa nakuha yung 5 eh. Kundi wala rin kami. Okay? Hintay ko pa yung reply nila. Okay, salamat sa mga nanood. Kay Alvi, kay Miss Rosario, kay Kendrick, kay Spady Mardy. Sa mga active sa aking live, thank you guys. Kay Tatiana rin, lagi kong kausap sa FB. Kahit di pa tayo nagkita-kita sa personal, parang ang close na natin dahil sa pagtatanim, di ba? Pag natapos na tong COVID, siguro pwede tayo tawag doon? Parang swap meet, ganyan. Plant swap, tsaka konting celebration din. Okay, sabi ni Miss Tatiana, magkano po benta nyo noon sa microgreens? Oo, nagbebenta ako dati. Siguro mga 2 years ago yata yun, 2018. Tinrip ko siya. Nagbebenta ako sa mga restaurant. Ano siya, yung per gram siya eh. Per 100 grams. 120 yung benta ko. Saka bumili ako ng mga tray na malalaki nun eh, para marami. Yan, from Cebu City daw siya. Kumusta kayo dyan? Salamat sa panonood ah. Kay Kyrie, from Cebu din siya oh. Parang mahirap ang natin dyan. Pagkikita-kita. Pero at least, di ba? Kung sakaling mapadpad ako dyan, pwede tayo mag-meet. Okay, next question ni Kendrick. So, pwede na po normal seeds lang for microgreens. Actually, pwede siya. May mga microgreens nga ang lettuce lang, tas mustasa, ganyan. Pwede siya. May mga ibang microgreen seeds lang kasi na iba yung pagkakalinis ba? Yung pagkakapack. Kasi yung ibang seeds nilalagyan nila yan ng chemicals eh. So, may mga seeds na delikado rin pag microgreens. So, siguro, kung gagamit ka ng normal seeds, ibabad mo muna sa tubig for 8 hours siguro para mawala ko sakali yung mga chemicals na naka-coat doon. Okay? Yun, dumadami na raw ang positive sa Cebu. Naku, sana matapos na to. Para makagalaw na tayo. Okay, si Leo watching from Cambodia. Kamusta dyan? Based in Amadeo, Cavite. Maganda magtanim sa Amadeo, malamig-lamig. Parang Tagaytay feels na rin.
Salamat sa panonood Sabi ni Kendrick, let's go B-Squad daw. Nakakatawa ng B-Squad. Okay guys, mag-offline na ako kung wala na kayong questions. Kung di kayo umabot sa live na to, PM nyo lang ako sa Facebook page, okay? Okay, ending broadcast na ako and wait, may nag-comment pa si Kendrick. Since live na episode 1 ko yata, andito na siya. Yan, from Jensen daw siya. Init dito, super. Parang laging summer. Nako. Pero masarap dyan ang seafood. Di pa ako nakapunta dyan, pero gusto ko matry yung ano dyan. Tuna. Yan, sabi ni Leo. 122 cases na daw dun. 117 has recovered. Ang galing Ang taas ng recovery rate nyo. Amazing. Vietnam is lifting their lockdown. Amazing. Nice. Ingat kayo dyan. Ingat kayo sa inyong mga bahay. Don't forget to wash your hands and always stay safe. Salamat guys. Till next time. Post ako sa page yung mga susunod na episode natin. Bye-bye!